So matagal-tagal nang di nakapag-vlog. Meron tayong motor na gagamitin ngayon. Suot ko lang tong gloves. Taran! Ito yung motor na sinasabi kong gagamitin natin ngayon, guys. Ito yung pinakauna kong motor. This is the Suzuki SkyDrive 2010 edition. Hindi ko na pinainit yan kasi mainit na rin yan. Pero ang maganda dito, guys, sa SkyDrive na to, sobrang smooth niya pa rin dalhin kahit medyo matagal na. So libot ko lang kayo dun sa mismong motor. Ayan, ayos na ayos siya. Inspap oh. Ayan, ganyan ang Suzuki SkyDrive, sobrang tibay. Test drive natin, let's go. So yun nga pala, guys, sa mga nakapanood na ng video ko about dun sa Suzuki SkyDrive 2010, 10 years companion, kaya ko siyang paabutin ng 120 kilometers per hour top speed. Nandiyan yung link sa video description. Siguro ang major feedback ko lang talaga dito sa motor na to nung tumagal na siya is medyo malakas na talaga sa gas. Hindi naman siya malakas sa gas in a sense na para kang nag big bike, pero ano siya, hindi siya tawag dito yung matipid talaga sa gasolina kagaya ng mga fuel injected na mga motor. Pero pagdating naman sa power, guys, naka straight na 12G na bola ako dito sa motor. Ayos, hindi ka naman bibitinin sa power. Kaya pa rin naman mag-overtake, and okay no din yung preno. Para kung ano, nasa sky talaga. Diba? Ayos. Hindi siya magewang or hindi siya makulit, hindi siya mabagal, hindi rin siya mabilis ng sobra. Yung katamtaman lang, tamang tama lang. And bagay na bagay sa mga laging namamalengke kagaya nila mama at saka nila papa. Actually itong motor na to, binigay ko na to sa kapatid ko dati. Kaso nga lang, bumili siya nung Aerox niya. So ang ginawa ko is, kinuha ko na ulit to para ako na yung mismong magbe-maintain ng motor. And so far, mga ginawa ko dito, unang ginawa ko na nasira sa kanya after 2 years of usage ni Ivan is yung torque drive at saka yung clutch lining. Kasi for some reasons, nagpagawa sila ng torque drive kasi nga daw parang may naririnig silang maingay kapag iniikot yung gulong. Hindi nila alam is normal na kapag iniikot mo yung gulong, normal talaga yun kasi out of the casa, kapag binili mo yung motor, ganun talaga yung tunog. Mamaya papakita ko kung ano yung tunog na yun. Ayun na, so ito yung sinasabi ko, guys. Pag inikot mo, normal yan. May ganyan talagang tunog. Ewan ko naririnig. Okay, so yun, medyo na ano sila, napraning sila, pinapilitin nila yung stock. Kinuha nung repair shop na yun, which is makapal pa yun. Pagkakaalam ko makapal pa yung clutch lining na yun eh. Tapos yung pinalit naman na tornilyo dun sa mismong clutch housing ba tawag dun? Sa mismong clutch torque drive. Yung torque drive, yung, di ba ito yung clutch, tapos nakalagay siya sa torque drive, merong spring. Ang nilagay doon is yung aftermarket. So since stock everything, stock siya, pati yung torque drive niya stock, pinalitan ng clutch lining. Ayun, medyo lumalangit-ngit yung yung tunog, which is hindi magandang pangitain kapag ikaw ay nagmumotor. Diba? So may langit-ngit siya. Pagbukas namin ni Papa, ayun, yung tornilyo is
may guhit ng pabilog. So it's an indication na tumatama siya dun sa may mismong bell. Pero so far nagagamit naman siya ng maayos nung nakakabit yung pang Honda Click na lining. Hindi ko alam kung paano nagkasya yun, paano nila naikabit yun, hindi ko rin sure. Ayun, pinalitan ko ng stock, and then nung napalitan ko na ng stock, medyo mas gumanda yung andar niya. Ay, medyo mas gumanda talaga yung andar niya, kasi tignan mo naman, para akong chill lang ng ride. Hindi kagaya na ibang motor na sobrang matagtag. Ito kasi is mono shock, pero yung regular shock na nasa likod, I think it's 315mm yung shock na to. Pinalitan ko na rin pala siya ng rubber bushing doon sa mismong engine mount niya. Engine mount ba yun? Basta yun, engine support na nakakabit sa engine support na nakakabit doon sa mismong engine. Ayan, naikabit na yun. Medyo nahirapan din kami tanggalin yun kasi yung mismong stock, I think yung nandun sa gilid nun is titanium. Kasi ang nangyari, hindi talaga siya dumikit dun sa mismong aluminum. Kaso since makapal pa yung rubber bushing dun sa loob, ang nangyari is nahirapan kaming tanggalin, nahirapan kami i-puller kasi stuck usually kapag stuck naman talaga ganun, mahirap talaga siya bunutin. Pinalitan namin, SGP rin naman yung pinalit namin, pero yung version na nabili ko is ewan ko kung bakit ganun, medyo lang siya, yung saktong higpit lang, hindi naman sobrang mahigpit na kagaya ng paggila namin. Siguro dahil sa katandaan na din ng motor, matagal-tagal na rin. Ano pa ba napalitan ko dito? Yung front shock niya, pinalitan ko ng fork oil at saka ng fork seal. Madami akong pinagawa. Actually, ako lang mismo yung gumawa ng mga bagay na yun. Talaga nahirapan ako kasi yung mismong fork seal niya, hindi talaga matanggal. Hindi talaga siya matanggal. So, nag-YouTube ako and nakita ko na para matanggal pala yun, kailangan mo siyang initan. Ako hindi blow dryer yung ginamit ko, nilagay ko yung mismong baso na pinagkakabitan ng dun sa kalan. Ayun, natanggal ko siya sa awa ng Panginoon. So ayun guys, going back to our topic sa mga napalitan ko dito sa SkyDrive. Ano ba? Ito, side mirror. Pinalitan ko siya ng Motaro side mirror para mas medyo aggressive yung look niya. Kasi medyo may mga patulis yung yung headlight niya. Kasi yung nakastock ng Suzuki is medyo pabilog ng konti. Ito, ginawa ko is yung Motaro na Ducati style. Yung pinalit ko. So, much better. When it comes to viewing, ayan, kitang-kita naman sa likod. So, ano po ba? Mags, RCB8 ang pinalit ko. Pero kapag long ride, binabalik ko yung mismong stock na mags. Let's say, pupunta ako ng Quezon, pupunta ako ng, let's say, Bicol. Yan, stock yung ginagamit natin. Bakit stock? Kasi alam naman natin sobrang tigas ng mga stock as compared dun sa mga aftermarket. Pero when it comes to aesthetics, mas mapagkakatiwalaan talaga yung aesthetics na third party or aftermarket na ng mga brand like Racing Bull. Stock mags pa rin. Pero kung gusto niya naman na wag na kayo gumastos, definitely doon na kayo sa sa stock na lang, mas maganda pa. Dahil nandun yung tibay, hindi naman siya sobrang hindi maganda kasi ganoon lang din naman, nasa preference naman ng tao yan. Ako kasi gusto ko talaga ng RCB8 kasi ewan ko bakit nagandahan ako doon sa design niya kasi parang parang ang cool lang. May mga spokes na naka straight.
Price noon is around 4 to 5,000 pesos, pero mabibili mo siya ng second hand, medyo nagamit na, about around 2 to 3k. Yan. Hindi naman siya sobrang pricey kumpara dun sa ibang mugs, lalo na sa mugs ng big bike. Ayan, ano pa ba, pinalitan ko na rin siya ng busina. Yung busina na pinalit ko sa kanya is Pia horn. Medyo mahina lang dito kasi syempre maingay lugar, pero maganda yun, Pia horn. So yun, ano pa ba yung napalitan ko? Headlight, nagpalit ako ng super white. Actually dalawa yung binili ko, isang 18 watts at saka isang 25 watts. Kaso ito, naging problema ko. Nung 25 watts yung nilagay ko, yung Spitfire 25 watts, nagtoko, sinunog naman itong ano ko, itong switch ko. So wala na akong low, wala na din akong high. Akala ko may problema na dun sa mismong wirings. And na-notice namin bakit sunog yun nandito, hindi na iitaas, hindi na iibaba. Yun pala, nasunog yung wire dahil doon. Ayan, so wag kayo magkakabit ng 25 watts dito sa SkyDrive kasi I think kasi sumasabay yung pag-flow ng kuryente sa pag-andar ng makina, which is nagkukos ng power surge para mas lumakas yung ilaw. Yung 25 watts, di ba nga, kaya niyang i-accommodate up to 25 watts of energy and then maglilimit na siya ng 25 watts. Kapag binilisan mo yung SkyDrive, mas lalakas yung ilaw mo, di ba? So ang tendency is mas malakas nga yung ilaw mo, kaso yung mga parts na nakakonekta dun sa ilaw iinit din. So hindi siya magandang alternative sa sa stock na ilaw ng SkyDrive. So wag kayong bibili nun. Hanggang 18 watts pwede. I think yung stock na ito is 10 watts lang. Hindi ako 100% sure. So 18 watts. Medyo umiinit siya pero hindi siya nakakasunog ng wire. What else? Ayan, ito Moto Wolf. Nilagay ko siya para kasi dati nung nag-aangkas ako, grabe. Parang malalaglag na yung motorcycle phone holder ko, hindi maganda. So nung nilagay ko tong Moto Wolf, talagang sure ball ka na maaasahan mo talaga siya. Kasi sa pa lang, sa build quality pa lang, solid na, tapos hindi pa siya ganun kamahal. So 200 lang ata to. 300. So ano pa ba? Yung yung handle grip ko. Ito nabili ko lang to ng 60 pesos. Pero sa labas or dun sa ibang mga repair shop is mabibili mo siya na about around 300 pesos. So I suggest kung bibili kayo ng mga handle grip nyo, punta kayo sa Facebook Marketplace. Yan, Facebook Marketplace lang ang katapat niyan. Mura na, maaasahan mo pa. Ano pa ba? Gulong, naka V-rubber front and back. So torque drive nut, yon, yung torque drive nut pala, pinalitan ko rin pala yon. Kasi yung torque drive nut neto, kapag ini-impact wrench to, napuputol, nasisira yung thread. So I suggest guys, bili rin kayo ng torque drive nut na original SGP. Kaya may suggest ko kasi matibay. I think titanium yata yung gamit nila na part doon, kaya hindi mabilis na nasisira yung thread. Medyo matagal ko rin nagamit yung torque drive nut na yan, around 1 to 2 years, kasi nung pang 8 year na ito kinalas-kalas. Ayun na. So ito yung sinasabi ko guys, pag inikot mo normal yan, may ganyan talagang tunog. Ewan ko naririnig.
Ay manok yung naririnig. So yan, normal yan, na ganyan yung tunog talaga nung sa SkyDrive. Hindi siya abnormal. Ganyan talaga tunog niyan. Ano pa ba napalitan ko dito? Yung stator niya. Ayan, since lubog nga siya sa langis, nagkakaroon ng power shortage. Ayan, nawawalan ng kuryente. So, hindi ko kasi ito pinalagyan ng voltage meter, kaya hindi ko na, lagi ako nalolobat ng mga time na yan. So, pinalitan ko na ng stator. Of course, SGP pa rin. Mga nagastos ko dito more or less about 10 to 15,000 pesos na. 10 to 15,000 pesos kasama na lahat yung torque drive, yung mags, yung mga kaha niya, yung mga back na kaha, yung mga ganito. Pinalitan ko na to kasi yung pangit na ng itsura nung dati. So yan, pinalitan ko na yan. Medyo nagamit na lang din ulit ng about mga 1 year. Ito pa, kasama na to, kaso nasemplang ako eh. Natumba siya. Ito hindi ko to pinalitan, at saka ito mga to stock pa din yan. Ang kulay pala na ito is black na may accent ng gold. Yung stock pa siya. So yun lang guys, I hope you like the video. Ay hindi, meron pa pala. Naglagay din ako ng mini driving light sa kanya. Saan ko nilagay? Ayan o. So nandun siya, left and right. Malakas din naman yung ilaw niya. Yan. Diba? So, okay din naman. Kaso, since stator siya, tapos carb type pa, nagkukurap-kurap siya kapag mabilis na yung, kapag nagpe-preno. So, sa mga naglalagay sa inyo dyan ng mga mini driving lights, most likely, normal na talaga yun. Stator kasi, hindi siya battery operated. Yun na. That's it. Thank you for watching guys. Have a great day. Peace.